ano mangyayari doon sa other business? Magbebenta rin sila ng mababa hanggang mag-die down na yung industry. Yung pinaka-market mo. Yeah. Ako naman may ibang approach dyan eh. Sige. At paano yung approach mo? Dito sa atin guys, madami heavy equipment talaga. Mga negosyo sa atin dito, heavy equipment, di ba? Brad ako, nakita ko ang dami sa pamilya ko, may madaming heavy equipment, may mga kaibigan ako may heavy equipment. Pambira bro, hindi na ako bibili, arkilahin ko na lang sila bro. Yan. Hindi mo na kailangan kalabanin ngayon. What you have to think about, paano kami makakapag-collaborate dito ng taon to, di ba? Na mas mataas yung marating namin. And to be honest naman, you don't have to be greedy naman sa business. Yeah, I like Kasi, that mindset, pare. Bro, malungkot sa taas. Kailangan may kasama ka. Diba? Sobrang agree dyan kasi ako kasi hindi ko alam ako ata yung pinakamatagal nagstay dito after sa ating tatlo. Ang dami na dito mga sabihin hindi ko na mabilang. Siguro simula nung high school, college, including hanggang ngayon. Marami na mga kainan dito nagsarado. Mga galing ibang branch pa or second branch na. Kumbaga tawag doon? Kumbaga mga franchise na. O franchise na. Kumbaga, yung iba franchise na, yung iba startup talaga. Okay. Pero siyempre, pag bago, dinadayo talaga eh. Dinadayo bago eh. Pero, may effect pag bago dito. Pero, after 1 month, 2 months, wala na tao. Ang bilis nun 1 month, 2 months. Parang parang nag-ano ka lang nun, nag-aksaya ka lang nun Oo. Sabihin mo, nung una, successful. Puno eh. Sold out pa nga minsan, wala na maupuan eh. Pero after, yun nga, yung the taste. Siguro kasi ang tao, they always try for something new. Oo. Pag may nabalitaan sila na bago, kailangan tatry ko yan. So siguro, lalo na dito sa atin sa Batangas, medyo excited yung mga tao excited for yung something. mga tao. Lalo na nakita nila, kapitbahay nila, nagpunta. No, dapat punta rin tayo. So, syempre dito, talagang bahay gaming yung mga tao. So, pag there's something new, they want to go out. Pero alam mo ako, share lang ng konting experience with the business. No? Especially dito sa Batangas. Kasi, alam niyo naman guys, I'm a creative here dito sa studio. This is my second business pa lang. Kasi dami na dito eh. Pero second business ko pa lang to. And this is, sabi ko, personal or passion project siya. But my bread and butter, main business namin is construction. Alam mo pare, construction, honestly sa akin, bad start ako nun pare. Sa totoo lang Talaga? Bad start ako bro. Pa lang tayo Hindi kasi, yun yung malakas ng high school. Sa mother ko pa yun. But then, nung nakagraduate na ako, wala na yun, bro. Bumaksa kasi yung construction namin nun. So, nag-start pa ako ng bago nun. Itong Hammer Time Construction. Guys, pangalan pa lang, alam mo na talaga. Pangalan pa lang, pare. Pero yun, talagang I'm off to a bad start. Kasi talagang wala akong mautangan ng supplies. Wala akong ganong magtiwala kapital. sa'yo. Oo, bro. Kasi lalo na dito, pag probinsya ka, bro, syempre pag, syempre nalaman nila, bumaksak. Kalat siya agad, bro. Talaga? Kalat siya agad, bro. Mabilis siyang kumalat dito sa province. Kasi magkakilala lahat ng tao dito eh. So parang, syempre yung integrity, wala na ba ako sa hardware, hindi ako mabigyan, bro, ng credit line. So I was really off to a bad start. Talagang kinukuha ko yung maliliit na project and alam mo, dumating ako sa point na bro, kasi parang 3 months wala pang project. Dumating ako sa point na, sabi ko, trabaho na lang kaya muna ako sa Laguna. Kasi may offer sa akin sa Laguna eh. Applications engineer. Parang 25K a month. Kung kinuha ko yun, hindi siya enough sa gastos namin. Yeah, Renta pa lang. Kasi nawalan kami ng bahay talaga eh. So 6,000 yung renta and everything. Pero talagang lang eh. Si mami pinupush niya ako. Hindi, sige, ka lang dito pag-pray mo kay Lord. Pray mo lang ng pray. Tapos gano'n lang, tuloy-tuloy lang bro. And alam mo, kung sumuko ako nun pare, pambira, hindi ko lang kung nasan kami ngayon pare. Kasi ang nakikita ko talaga bro, with business, gusto mo mag-succeed sa business, huwag mong sukuan. Yeah. No matter how many times you fail. Kasi ako may mga project kong lugi nun pare. Pero laban lang ng laban. Kung ano man, actually hindi ko na alam kung paano ako na-survive eh. But siguro si Lord talaga mabait siya. May mga pinadala na siya tao. Meron kami, bro, ito, true story to pare, pambihira. Wala kaming pera pare. Okay. Wala kaming pera ng time na yun. Tapos parang pandemic nga din yata nun. Pandemic pare. Si mami kasi, na siya eh. Kumbaga madami siya naging kaibigan contractor, madami siya naturuan contractor.
parang out of nowhere, yung time na yun, kailangan namin ng pera. Biglang may bumisitang, contractor na kaibigan ni Mami. Usually, bro, sa mga contractor, actually hindi. Sa mga businessman, usually, competition yan di ba? Yeah. Pero, kaya healthy competition. Pero itong contractor to, pumunta siya sa bahay, bro. Binigyan kami ng pera, pare. And it's not a small money, pare. Just enough. Just enough siya. Just enough to start, pare. It's just enough to start, For that project, specific project ng time yun, parang 50,000 binigyan. Bigay lang pare, hindi yun pautang. Binigyan kami. So pare, talagang laban mo lang yung negosyo mo. Tapos, bigay mo na kay Lord. Sa totoo lang, hindi naman sa pagiging guys, ma-churchy, pero ganun talaga based on my experience. May mga bagay lang talaga na hindi mo na ma-figure out. Kailangan mo lang siyang ilaban. Ay, pagdasal mo at alam mo si Lord, di ka niya papabayaan Basta alam naman din yung puso mo, di ba? Pare, yan naman ang isang principle sa business You must believe in your product. You must believe in your product. If your product is yourself, kailangan may tiwala ka talaga. Yeah. Tsaka nasabi mo your product is yourself. Ikaw kasi nagbibigay ng brand sa produkto mo rin actually. You are the brand. You're the brand. Kaya hindi ka pwedeng patamad-tamad din. Oo. Alam mo yun? There are many people na they already made it. Oo. Pero, the moment na nag-success sila, iniwan nila Oo, kasi natingin na. Paano ka mag-grow? Paano ka mag-grow kung nandyan pa lang, nasa starting phase pa lang, nasa baby pa lang yung phase nung business mo, iiwan mo na agad. Yeah. Kasi kumbaga gusto mo na agad, yung matamasa yung one time big time. One time big time. I think, nakalimutan ko pangalan nitong pastor na to. It's a guest from Chinkitan. Lagi niya sinasabi na delayed gratification. Delayed gratification. Yeah, oo. That's one part of ng pag-business dito. Then kanina nabanggit mo lang pare, yung competition when it comes to business. Siguro likas na sa ng Pinoy, sabi nga kaya nga tayo yung talangka mentality. Na kapag meron ng isang negosyo na maunlad, gagayahin agad. Nagtayo si Aling Nena ng sari-sari store. Madami bumibili kay sari-sari store. Halos lahat sa area nyo kay Aling Nena bumibili. Ikaw, may pera ka naman. Bakit di ko gayanin? Magtayo din ako ng store ko. Ngayon, yung market nyo, sa halip na doon sa sari-sari store na to napunta, ang mangyayari is, mahati na. Mahaf na. Hanggang sa may third na nagumaya. So, ano mangyayari? Before sa halip na kasi hindi nadagdagan yung hindi nadagdagan ng demand mo, nadagdagan lang yung supply mo. Nahati. What are you going to do? Magbababa ka ng presyo para ma-maintain mo lang yung pera na nakukuha mo. Oo, kasi you're paying bills. You're kailangan mabalik mo yung capital mo. Ako naman binabayaran ka pa. So, bababaan mo, tawag natin diyan 5-10. 5-10. Oo, I'm afraid that's happening in not only in the small businesses, for example, yung sa Little Boracay, yung mga floating cottage, other cottages in Batabungkay, or other mga resorts, nagpapaba sila ng presyo. Wherein, alam mo yon, ang ganda sana ang ganda na nung business mo, ang ganda na nung business model mo, may certain price range ka na. Kasi you're selling this you're selling quality experience. Pero dahil gusto mo kumita ng madami, hindi na malaki, kung gusto mo kumita ng ibebenta mo na siya ng palugi. Ano mangyayari doon sa other business? Magbebenta rin sila ng mababa hanggang mag-diet down na yung industry. Yung pinaka-market mo. Yeah. Ako naman may ibang approach dyan Sige, paano yung approach mo? Dito sa atin guys, madami heavy equipment talaga. Mga negosyo sa atin dito, heavy equipment, diba? Brad ako, nakita ko ang dami sa pamilya ko, may madaming heavy equipment, may mga kaibigan ako may heavy equipment. Pambira bro, hindi na ako bibili, arkilahin ko na lang sila bro. Yan. Hindi mo na kailangan kalabanin ngayon. What you have to think about, paano kami makakapag-collaborate dito ng taon to? Diba? Na mas mataas yung marating namin. And to be honest naman, you don't have to be greedy naman sa business. Yeah, I like kasi, that mindset pare. Bro, malungkot sa taas. Kailangan may kasama ka. Diba? Kaya nga, ito yung podcast, ang naisip ko agad, kailangan kasama ko itong mga kaibigan ko, pare, pambihira. O ito na mo ngayon, hindi ko kailangan mag-research kasi may ali ako dito, pre, pambihira. Na-research na yun. Sabi ko nga ba, ginagamit ko lang ako dito. Oo, bro, yun talaga yun. Kailangan kasi, bro, as a leader ka,
Or hindi naman sa leader. Basta lang, may mentality ka na you meet someone, how can we collaborate? How can we help each other out, diba? Pare dito, CCTV. Kailangan ko security. Naisip ko si Chanchan meron, pare. Pakabit ako sa kanya, diba? Hindi ko siya kinalaban, but we helped each other out. Bakit? Kasi kailangan ko ng CCTV. Negosyo niya yun. I support his business. Diba? Tapos yun nga, dito sa podcast, I have Ali, the pambihirang daming alam. May sarili akong Kuya Kim dito. Kasi Kuya Tunay. Oo. Tapos pagdating sa finances, ang hirap aralin ng stocks, bro. May tropa ako, bro. Pambihira, forex trader pa. Finances, stocks, digibanks, or lahat, any... diba? So one of sa future podcast natin, we're going to teach you how to handle your finances. At dyan si Kuya Nico. Kuya Nico. Coach Nick. Coach. Wala lang. Wala ka nang sakit sa ulo. Pero pare, I like your approach kasi nga instead of just copying the business, you're thinking, you're innovating for something na instead of competition. Let's collaborate. Let's collaborate. Pare. I believe pare talagang collaboration is key. Bakit? Kasi yung mga lalaking mga businesses, di ba? They collaborate, pare. So why not we do that also? Di ba? Actually, pare, parang nagkameron kami ng meeting with, I think that's the Floating Cottages kasi nga nagkakaproblema dati. May mga nagbebenta na mababa and unfortunately, talagang kasi kaya nagagawa nila magbenta ng bababa is parang kolorum sila. Wala silang permit. So, lugi naman talaga yung mga ng permit. And to be frank, that time, sobrang laki ng demand. Kasi sobrang dami talaga ng guests ng yung mga guests, yung mga tourists. So, siguro sabi ko, what if i-capitalize natin? Yan. Instead of yung magdadagdagan pa ng competition, ganyan, what if mas palawakin pa natin? Kasi sobrang higpit na ng competition, mas palawakin pa natin yung guest na pupunta dito sa atin. Kasi for now, kumbaga honeymoon period Ito yung time na sobrang boom mo. Pero magda-die down yan. Mawawala yan. Mananawa ang tao. May mga nakapunta na hindi nababalik. So, nung time na yon, I remember, nire-rehabilitate si Boracay. Nung rehabilitation period, pare. So may demand. May isang nawala. Ano yung nawalang yun, pare? Lay Boracay. Alin? Lay Boracay. That one event, that's a 3-day event, and May 1, parties are going in Boracay. So I suggest sa LGU, di lang namin na-materialize, siguro nga dahil nung time na yon, magulo pa. Magulo nun. I'm aware dun sa magulo pa yung system. Kahit yung LGU, hindi nila magawa ng Pero, ang suggestion ko nun is that, what if, total naman, we're using the name Little Boracay, bakit di natin i-adapt? Bakit Little Boracay? Puna na puntahan natin si San Miguel. Puna na kung pwedeng mag-sponsor sila, padala sila ng Kasi nga, you're going to make it a party O what if magkameron tayo ng floating cottages? What if may maglagay ng isang ng mga yung floaters pare. Like yung parang isang floater na doon gaganapin yung concert. Sobrang astig nun pare, world na yun. Baka pwede natin gawin ngayon. Para magandang party ka sa middle ng dagat, no? Pare. Baka supportahan tayo ng EJG Hardware. Pare, hindi lang siya pang local pang international yun. Bro. Isipin mo, it's going to be a party in the middle of the ocean. Tsaka hindi siya parang one-time event pa. Hindi siya one-time event. It's going to be yearly na abangan. So, hindi and we maximize the fact na ang dami natin kasing floating cottage. Isa pa doon, pare. Ang is that, hindi lang mga floating cottage, mga boatman, mga yung kikita yung hotels nearby. Magkakameron tayo ng homestead, magkakameron tayo ng mga transit homes, kikita yung mga souvenir shops, kikita yung palengke, kikita halos lahat ng nasa area. Laking bagay din sa tourism kasi that's one part of that's one good thing na coming home in Batangas kasi nga although Manila has everything, there's something in province na hindi nila makukuha in Manila. What's that? Bukod dun sa sariwang hangin, yung peace yung peace na nasa probinsya, yung ganda ng lugar. Pero pare, most of mga tao na nasa Manila came from the provinces. Siguro hindi na lang sila umuwi. Pero ang dyan pare, aside from innovation, another potent marketing strategy is nostalgia. Oo. Kasi it feels like home. You have memories, it feels like home. Pag mo yan pare, pag na-harness mo yan,
you have your own market. And the power of memory, bro, medyo kaya ba yun, honestly, no? Alam mo sa akin, bro, pag nadadown ako, pinapanood ko yung mga dati kong video, eh. Hindi kasi, guys, with Catchlight, I want to capture every moment, no? Kasi ngayon parang nawawala na yung pagpunta ka sa bahay, may album. May ganun ba kayo? Oo. Papakitaan ng album. Ito ako ng bata, tapos kita yung pototoy mo. Diba? Namimiss ko yung mga ganun. Kasi ngayon everything is just online. No more printed and stuff. Oo. Parang kaya nung starting with Catchlight, capture every moment. Gusto ko maalala ng tao that there's a moment happening. Yeah. Actually, pare, kahit sa online, I'm an oldie, eh. Oh, Yung iba ginagawa, pare, meron silang main account, meron silang dump account. Dump account. Oo. Nakikita ko yung mga bata. Oo, yung ginagawa ng May dump account ka? Ha? May dump account ka? Wala, kasi gusto ko nandun lahat yung mga pictures natin para kahit mga nakuha natin, eh. Kaya nga nung may hinahanap akong picture, hinahanap ko sa account nyo, nakita ni Nico, nasa account ko pala. Alin yun? Yung picture natin na nasa 7th, Okay. Yeah. Oo, kasi alam mo bakit masa'yo. Oh. May nahanap din ako picture. Well, kasi may dating Facebook ako, eh. Nawala yung Facebook ko. Sabi ko, alam ko kung sino kasama ko nun, eh. Si Ali, tsaka si Jerby. Yung dalawang kasama ko. Alam ko yung kay Ali, maraming picture rin yung kay Ali. Masipag mag-upload. Kaya ito may nahanap. Hinahanap ko kay Ali. Kaso, wala, eh. So pag wala sa akin, wala na talaga. Wala na talaga. Yung pala yung purpose ko. Bukod pala sa ako yung dito. Kaya yung may nahanap kang picture, naalala ko, nasa wall mo yun, eh. In-upload mo yun. Pero alam mo, Phil, Nick, another source na pwedeng pagkuhanan ng mga viewers natin is the passive income. Yan, magandang topic yan, pare, passive income. So, paano ka nga ba makakuha ng passive income, pare? Is there apps? Is there Nako, mukhang yari ka dito, bro. Mukhang yari tayo ngayon. Ba't parang nakatutok sa cellphone mo? Hindi, pare, yung pag-uusapan natin sa susunod yan. Susunod na. Si Nick po ang bahala sa atin when it comes to... Hindi, nahanap na ako ng anak ko. Ano oras na, eh? Pamilyado na nga pala yung tropa natin dito. Okay, guys, kung na-enjoy niyo yung episode na to, just follow us out our YouTube account. And nadyan yan sa link ng post namin. And comment lang kayo dyan, guys, kung may mga tanong kayo. So once again, I'm Mr. Wonderful. I'm Direct Phil. And Coach Nico. And we are from D. Hey! What's up?